Nakakatuwa naman. Alright, ayun. So bonus na naman, may mga bonus na naman. Nakita ko nga, sabi ko, matindi yung tugtugan natin. Alright. So magandang hapon po muli mga kapatid. Again, we'll not make it too long. Ano? Our program, activity today is straightforward. Ano? Hindi naman ito usual, but then again, sabi nga natin, madalang lang mangyari ito. Okay? So, this afternoon, we will have our country coordinator, giving us a teaching. Si Tito na ang magtawag dito. Even the title, I don't know. I want to be like you also, sitting with you as audience with Tito's teaching. So, without further ado, yan. Fresh na fresh pa to sila Tito, tsaka si Tita. Busog pa to. Dami namin kinain kanina, calamari ko eh. Okay, so our country coordinator, Tito Vic Alvarez. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat, mga brothers and sisters in CFC Ruways. Alam niyo po, sobrang maligaya kami ngayong hapon sapagkat natupad na po yung aming pinapangarap na kayo'y aming madalaw dito sa inyo pong lugar sa CFC UAE Ruways Chapter. And totoo ho yun, hindi ho ako nambobola, bagamat ang Batanggenyo ho, ikilala daw ho doon sa mabola. Anyway, brothers and sisters, today we will just continue to talk on what the Lord really wants us na marinig. Kanina, habang kami po ay patungo dito sa inyong lugar, habang amin pong tinitingnan yung at binabagtas, yun hong mahabang daan na kung saan talagang ang nakikita ko talaga, tinatanong ko nga kay Kuya Ber, saan ba tayo pupunta? Parang papunta na tayo sa langit. Yan. Pero totoo, papunta sa langit sapagkat ang pupuntahan natin ay gawain ng paglilingkod. Lalo tigit nung makita ko po kayo dito kanina, na kayo'y habang yung ating music ministry ay tumutugtog ng napakagandang mga worship songs, I can really imagine how really the Lord is so good. Because isipin niyo ho, napakalayo ho ng area na ito, na chapter na ito, pero kakaiba ho ang performance ng atin hong music ministry. Palakpakan po natin ating mga kapatid. Parang ngayon lang ho uli ako nakakita ng sobrang yung passion and really yung on fire talaga. Yung drummer na lang natin talagang Sabi ko nga paano kaya ako matututo nito, Anyway, brothers and sisters, we are blessed to have this pastoral visit. And blessed to have this na matuloy po na ngayong panahon na ito, on our third pastoral visit in this beloved area of CFC UAE, ay makarating po kami sa inyo. Bagamat ang iba po sa inyo nakakarating ho sa Dubai o kaya ho sa Abu Dhabi for some teachings, pero alam ko po na hindi lahat tayo ay nakakaroon ng mga opportunity. Kaya, hayaan nyo, nasa oras na ito, ay patuloy ho nating mapagsaluhan ang salita ng Panginoon na gusto niyang iparating. Alam nyo, brothers and sisters, habang nakikita ko rin ho yung inyong mga leaders dito, yung mga elders natin, kasama po natin ang atin hong mga area governance team, together with your cluster head. And of course, naririto ho kayong lahat, starting from the chapter leader, and the unit, and the household heads. Napaka mabiyaya ho sapagkat sa tema din po ng ating taon na ito for Couples for Christ, ang tema ho natin is Rejoice, Take Courage, and Return to Galilee. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, kung paano ba tayo nais ng Panginoon na maglingkod, anong pamamaraan, anong nais niya, na habang tayo daw ay naglilingkod, we have to be joyful. And for us to be joyful is really, we have to look on, yun nga sinasabi, this time of the season for our Catholic Church is the Lenten season. And this is the season wherein we will always remember kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nagsakripisyo. Tumugon siya sa panawagan
At siya ho mismo, sa pamamagitan ng kagustuhan ng ating minamahal na Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, ay nagpakasakit, napako sa krus, namatay. And that is sorrow, kung titingnan mo sa ating lahat. But that sorrow was turned into joy when that yung tomb ay nakita niya, when the tomb was opened. At nung sinabi ng anghel na kaya open yung tomb na pinaglibingan ng ating Panginoong Jesus sapagkat siya muling nabuhay. And that resurrection is the joy. Ano? And brothers and sisters, that tomb, ang ating pong sinasabi sa atin ngayon ay, kayo, tayong lahat, bilang mga couples for Christ, palagi ang maging bukas, para maibahagi ang gawain na ito ng Panginoon. And you are all being used by the Lord. Ito hong lugar na ito, nakikita natin, marami ho talaga uhaw. Sabi ko nga, napakagandang mag-conduct ng mga evangelization kasi marami po dito. Kanina habang ating kapatid ay nagpe-pray over sa amin, alam nyo, damang-dama ko yung, sabi nga, ang marami sa atin ay coming from the Philippines, naririto para magtrabaho, pero very blessed, sapagkat kumpara doon sa iba, ang marami sa atin kasama yung pamilya. Pero meron din na hindi kasama. At naroon yung pangungulila. Pero yung pangungulilang ito ay napapalitan ng kaligayahan sapagkat tayo, hindi kagaya nung iba na mga nagtatrabaho dito, pagkakatapos ng trabaho naroon sa roof, sa kwarto nila, at sila ay homesick na homesick. At iniisip, iniintay na lang uli yung alas 7 ng umaga para papasok na uli sa trabaho. Pero kayo, tayong lahat, you have that joy in your heart na pagkatapos ng trabaho, hindi pa nga nakakapagbihis pupunta na agad doon sa survey, sa household, dahil alam natin, uhaw na uhaw tayo sa salita ng Panginoon. And that is really the joy. And you know, brothers and sisters, pagkatapos ng joy, the second one is taking courage. And alam nyo, sabi ko nga, we take courage because we know that the Lord is there. Nariyan yung pangako ng Panginoon sa atin. Kung hindi tayo magiging courageous na puntahan o gawin yung pinagagawa ng Panginoon, maaaring hindi natin makakamtan yung kanyang mga pangako. Kaya, taking courage is, brothers and sisters, na kahit mahirap mag-imbita ng CLP, you go to the different areas here, magbigay ng mga handouts, magbigay ng invitation para maging kasangkapan, upang makapag-evangelize. And that is taking courage. Nung una, nahihiya tayo. Pero brothers and sisters, hindi pala nakakahiya kahit na pumunta sa mga bahay-bahay at pumunta dito sa simbahan, pagkakalabas nila, ikaw ay mag-imbita, hindi yun nakakahiya. Bagkus, brothers and sisters, you take courage to really be instrument of the Lord para yung ibang kagaya din ninyo. Kagaya nung una na hindi kilala si Lord ay makilala. And that is really the joy in taking courage because on the process, as we return to Galilee, balikan din natin kung ano yung pinag-umpisahan natin. Nung tayo'y bagong dating dito sa sa UAE, alam ko, ang marami sa atin dito ay kagaya rin ng mga iba maaaring nasa sa libot-libot natin, malungkot. Pero ngayon, kahit malayo kayo sa inyong inay, tatay, pero sino dito po yung kasama yung inyong pamilya, yung inyong asawa, mga anak, pakitas nga po ng kamay. So malaking porsyento talaga, halos marami. Pero, kaya nga mga kapatid, let us continue to accompany those servant of the Lord, those handmaid of the Lord, yung mga nagdidilawan, yung palakpakan natin, ang handmaids of the Lord. Yeah. Alam mo, lagi tuwing ako magtotok, gusto ko laging unahin, ang mga handmaids of the Lord. Kasi yan yung isipin nyo, they are those taking courage. Ano yung taking courage? Yung kahit nag-iisa, umaattend ng household. Kahit nag-iisa, mabuti nga tayong may mga asawa. Kapag ka bababa ng hagdan, may aakay sa'yo. Ang tanong ko, inaakay pa ba? Ano ba yan? Ay, Batanggenyo nga pala ko. Akay yung kayo ay hahawa. Aalalayan. Pasensya na kayo, nakakaintindi lang yata. Sinasabi ko aking kumpare, yeah. So, si paring Eddie and si Mari Irene is our kababayan, in Batangas. So, brothers and sisters, yung mga handmaids of the Lord, they are those na very courageous
in doing the work of the Lord. Inspirasyon natin dapat sila. Kung sila nga, perfect lagi sa household. Kung magbigay ng tithes, talagang sobra-sobra. Tayo pa. Dalawa kayo. Ano? So brothers and sisters, that is returning to Galilee is really to experience the glory of the Lord and really bringing back in our minds, in our hearts, how the Lord invited us through our brothers and sisters in the Christian Life Program. Alam nyo talaga, di ba, may isip nyo kung paano kayo inalagaan ng inyong mga facilitators, kung paano hindi kayo pinababayaan, dapat laging may merienda. Sino yung nakagraduate dito ng CLP na hindi nakatikim ng merienda man lamang? Palagay ko, lahat tayo. Baka nga dito, nung nagkaroon ng yung Lord's Day, baka nga nagpalitsyon pa kayo. Brothers and sisters, ang sinasabi nga sa atin, this theme of the year for Couples for Christ is really very inspiring. Our International Council, who have sent us here, really wants each and every one of us to be able to realize how really God is so good and how Couples for Christ have been given that opportunity to be able to proclaim the goodness of the Lord to everyone, not only in the Philippines, but in the whole global mission of Couples for Christ, especially you all. Alam nyo, naalala ko that was many years ago when Sister Nina Ponte, Tita Nina Ponte, one of the first country coordinator here in CFC UAE, have that prophecy that Couples for Christ will be the light of the world and will be proclaimers of His goodness. At totoo yan. Kayo, you are the example of those modern day saints because you are proclaiming the goodness of the Lord in the foreign land. Hindi kayo nagtrapunta dito, mga kapatid, and I would like to honor you all. You go here in UAE because you want to earn a living for your family. But on the process, you have that bonus to the Lord na kayo maging kasangkapan ng Panginoon upang ipalaganap ang kanyang kabutihan. Dahil marami, lalo na sa lugar na ito, ng CFC UAE, dito kung saan, dito sa Middle East, nangangailangan. Kaya nga, alam nyo, that is why siguro, in honor of yung atin hong mga naririto po sa ating mga kababayan, tayo, ginagalang natin. Kaya nga nakakatuwa. Ngayon, Lenten season, ngayon, Ramadan season, where we are really one with our brothers and sisters here, yung ating mga locals po dito, na ako talagang sobrang na-amaze, natutuwa na kanina lang po, nung nagsimba kami sa Abu Dhabi, yun hong kanilang place of worship, nakalagay ho, Mary, naroon si Mama Mary, honoring our Mama Mary, and that's why also, alam ko kayong lahat, yung courage na yan, yung courage ninyo, bagamat may mga restrictions tayo, ginagalang po natin yan, pero still, you are very courageous. Dahil alam natin na tayo po ay nais na talagang maging bahagi ng unity, ng sobra hong ipakita natin talaga na we are one with everyone. Kung ano man yung paniniwala, ang mahalaga, what we are doing is really to be instrument. Maging maayos ang pamilya, maging maayos ang mga kabataan, at maihanda sa isang maayos na kinabukasan. Kaya nga, brothers and sisters, as we return to Galilee, ang sinasabi lang po sa atin, ano ba tayo dapat meron bilang Couples for Christ, bilang lingkod ng Panginoon, and that is to be humble. Alam ko, marami sa inyo, most of you here, alam ko ay household heads. Sino ho dito yung household head? Pakitaas ho ng kamay. Sino ho dito yung, so ang marami ho dito ay, meron hong chapter head, unit head, at mga members, yung mga bago, Pero, alam nyo, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, marami yung mga pagkakataon, susubukan tayo. Ano yung pagsubok na yan? Yung ba yung tipong, pagka may narinig ka sa iyong kasama sa grupo, ay na medyo parang sumama ang loob mo, ay may tendency sa iyo na, naku, hindi na ako attend ng household, ang aking household head. Ba't di ako'y nahuli lang ng kaunti? Sinabi sa akin, pahuli-huli. So, naku, ay kung ano-ano ang aking naririnig, nagmamarites, yan palang CFC, ganoon.
So, ibig sabihin kung ano-ano minsan. Pero alam niyo, brothers and sisters, kailangan talaga natin, for us really, to take courage and to return to Galilee is for us to be humble. And for us to be humble, brothers and sisters, is, sinasabi nga po sa atin, gusto kong ibahagi lang sa inyo yung Philippians 2, verse 1 to 11. Ano? Sinasabi po doon, yamang mayroong kayong kalakasan ng loob kay Kristo, mayroong kayong kaaliwan sa kanyang pag-ibig, mayroong kayong pakikipag-isa sa kanyang espiritu, mayroong kayong pagmamalasakit at kaawaan. Lubusin nga ninyo ang aking kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang kaisipan. Tingnan nyo, iisang kaisipan. Ng iisang pag-ibig, ng iisang kalooban at ng iisang pag-iisip. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin at pagpapalalo. Sa halip, sa pakumbabaan ng pag-iisip, ituring ninyo na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyo. No? Hindi ho yung pagiging makasarili. Ang mas mabuti raw, ituring natin na mas mabuti yung iba kaysa sa atin. Huwag hanapin ng isa't isa ang ikabubuti ng kanyang sarili lang, kundi ang ikabubuti rin naman ng iba. At ito ay sapagkat kailangan taglay ninyo ang kaisipan na kay Kristo, din naman, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya tinuturing na kailangan pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus, ginawa niyang walang kabuluhan ng kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Brothers and sisters, yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ngayon ay Lenten season. Ang Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesus, kung tutuusin, siya ay Diyos. Pero siya nagpakaanyong tao para ipakita tubusin ang ating mga kasalanan. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Brothers and sisters, in the next few weeks, we will be celebrating the Holy Week. The Passion of Christ. Ang sinasabi sa Philippians, nagtapos ang ating binasa na ito, na ang nais natin talaga at sabihin sa atin ng Panginoon ay yung encouragement in Christ. Ano? Sinasabi, compassion. Ano? Sinasabi ni Paul, ano? Paul appeals for their compassion. Ano? At yun nga po, kung atin pong titingnan ngayon, gusto kong inyong pagnilayan. At pagnilayan natin, ano ba ang sinasaad ng Philippians 2? Number 1, tayo daw po, in Couples for Christ, have to be united. At alam ko, kitang-kita ko sa inyo, ang inyong area na ito is very united. Ano? Dahil kayo ay ginagamit ninyo ang pamamaraan na makatulong hindi lamang sa CFC, but united in serving the parish. Marami ho siguro dito sa inyo nagsaserve sa parokya. Ano? In the different ministry, reader, ano, vocation, everything. Ano, sa music. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Lubusin nga ninyo ang inyong kagalakan, yan from verse 2, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang kaisipan. So dapat sa inyong household group, iisa ang inyong kaisipan, hindi yung iba-iba ang inyong kaisipan. Dapat ay naroon din, sabi nga, as leader, dapat ay tayo ay iisa ang vision and mission in Couples for Christ. We are one family, one work, and one team, and one army. Kaya, alam nyo, nakikita ko, later on, CFC Ruways will be instrument of the Lord to be also evangelizers in yung mga naiikutan pa dito, no? And even beyond. Sabi nga, our relationship with one another is real brethren and we have to be loyal with each other. Ano? Kaya nga po, doon pupunta tayo doon sa pangalawa, yun yung humility. Humility, yun yung sinasabi sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o pagpapalalo. Sa halip, kapakumbabaan ng pag-iisip, ituring ninyo na ang iba ay higit mabuti kaysa sa inyo. Ano? Dito raw po sa Couples for Christ, wala hong pagalingan. Dapat ho tayo ay maging halimbawa para ipakita natin ang kababaan ng loob sapagkat yun ang pamamaraan para makita si Kristo
sa atin. No? CFC is one work, no rivalry. Ay siguro naman dito ay walang rivalry. Alam nyo kaya ho dito sa CFC, kung maaari pag nag-sports fest, ay wala hong larong basketball. Alam nyo kung bakit? Pag may basketball, nako, katakot-takot ang problema diyan. Ay talagang hindi pa rin mawawala ang rivalry. Eh minsan kung sino pa yung household din siya, magaling maniko. Pagka basketball na, walang household head. Basta ako'y kailangan makashoot. Mayroon pa, minsan nakakalungkot pa, ano? Mamaya ikaw ay nagkaka-couples for Christ, oh? Magkalaban ni Couples for Christ at Youth for Christ, ginawang kawaawa pa yung Youth for Christ. So brothers and sisters, dapat tingnan natin, hindi po tayo, ika nga sports lang, laro lamang. Dapat naroon sa iyong kaisipan na walang rivalry, kundi kayo ay nais natin ay maging maayos ang lahat. We are experiencing signs and wonders in our ministry. Alam niyo, ang Couples for Christ have been very blessed by the Lord. Today, kung titingnan ho ninyo, isa ho sa napaka-aktibo at katulong na simbahan ang Couples for Christ. We have our family is a gift. Sino po yung nasa family is a gift kahapon? Yan mga kapatid natin. Alam nyo, mga kapatid, tingnan ninyo ho, pinag-uusapan sa family is a gift yung relasyon ng manugang at biyanan. Isipin nyo, nararating na natin ngayon. Dati-rati tayo, Couples for Christ nga tayo. Ay tayo man lang, hindi man lang natin matawagan yung ating biyanan. At pagka narinig mo lang yung biyanan, ay minsan nainit na ulo, yung salita pa lang biyanan. Pero brothers and sisters, tingnan nyo, pinaliwanag nga namin kahapon doon, ay kung wala naman yung biyanan mo, pag hindi mo minahal ang biyanan mo, ay sa katotohanan lang, ay dapat, wala ka ngayong asawa, kung wala yung iyong biyanan. Kung hindi pinalaki ng maayos ng iyong biyanan, ang iyong asawa, ay di baka nga sabihin, ano yung sinasabi? Mahalin mo yung iyong biyanan dahil kung hindi dahil sa iyong biyanan, ay wala ka mautay ngayon. Ati nga tama yun. Okay. Wala namang bata, So brothers and sisters, yun po yung sinasabi sa atin. Ikatlo, servanthood. Ito, from Philippians also. Pinalalawak lang natin yung laman ng Philippians. Servanthood. Huwag hanapin ang isa't isa ang ikabubuti ng kanyang sarili. Kundi ang ikabubuti rin naman ng iba. We have been bought at a price at the cost of Jesus' blood. Tandaan natin. Tingnan niyo po sa Biyernes Santo, panoorin niyo yung Passion of Christ. At yun, dito na lang sa parokya. Sino ho dito? Alam ko mga active kayo dito at sigurado may gagampanan kayo dito sa Holy Week. Baka ho dito sino ho yung ipapako sa krus dito. So ibig sabihin, biro lang yun. Wala baka sabihin mo. So brothers and sisters, gugunitain natin kung paano si Kristo ay talagang nagbigay ng kanyang sariling dugo. We have been bought at Jesus' blood. And we belong totally to Him. And we have no rights of our own. Pag-aari tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya alam nyo, yung ginagawa natin, it's too little. Sinasabi nga, yung mga ginagawa natin ngayon, kanina, I honor you. Nabanggit natin kapatid, Brother Dino, na kanina pa raw kayong umaga dito. Sabi ko, ako biglang nangilabot. Naku kako, kanina pa palang umaga itong ating mga kapatid na ito. Tapos ay kami naman So brothers and sisters, I honor you all. Because you really have given that sacrifice. Ngayon araw ng linggo kung tutuusin. Ang sarap na nasa atin lang tayong mga bahay. At tayo ay nakataas ang paa. At tayo ay parelax-relax. Pero tayo naririto mga kapatid. At alam nyo, this is really a great and wonderful deeds that you have done. Kasi uuwi tayo mamaya. Maligaya. Bagamat pagod. Alam nyo, for the past few days, dumating po kami dito March 18. At alam nyo, brothers and sisters, ang iniisip sabi nga nung aming mga kaibigan sa Pilipinas, pupunta kayo sa UE, sarap naman ninyo talaga, makakapamasyal kayo. Sabi ko nga, kung alam lamang ninyo, naroon lang, pagka punong-puno ho yung schedule namin. We conduct, dahil po ngayon Lenten season, we really
make our schedule this to be a pastoral visit. We conduct pastoral visitation, yung mga lower household po ng ating National Council, and we conduct every night 2-on-2s. Sa araw may bonus pa kung sinong available na makakausap namin. Kaya mamaya, bago ho kami umalis, baka ho pwedeng makipag-2-on-2 kayo sa amin kung kami aabot. Dahil hanggat maaari, we really want to share with you the goodness of the Lord. And on the process really, to be able to build a strong relationship with everyone. We are to take the lowest price, that of a slave. At sabi nga, alam niyo mga kapatid, sinasabi from Luke 17 verse 10. Pwedeng basahin natin. Sabay-sabay po. Amen. Very obedient pa lang talaga ang mga taga CFC, Brother Dino. I'm very proud to your members kasi sabay-sabay talaga yung binasa. Talaga, iba talaga yung magbasa, damang-dama. Alam mo yung sinasabi, brothers and sisters, yun nga yung ginagawa natin, yung pala, kung tutusin, we should not be proud, but ang sinasabi lang natin, ito talaga dapat gawin natin. Katungkulan natin because the Lord really have given us the opportunity to be here. At alam nyo, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Hindi naman nyo akalain. Hindi naman nyo kilala yung inyong mga asawa. Pero ngayon, kasama nyo sa inyong buhay. Kasama nyo. Kahit ang alam ko, nung unang panahon ay kayo ay hirap na hirap pa rin mag-umpisa ng panliligaw sa inyong mga kapareha. Dahil siyempre, ay sa amin, kagaya doon sa amin sa Batangas. Sa amin doon sa Batangas, ay marami yung lady killer. Ano kayong lady killer? Mamamatay na raw sa kaintay yung babae, hindi pa magtapat-tapat. At ang isang example ho ng lady killer sa Batangas, ayun ho aking kumparing Eddie. Dahil kung hindi lang ho si Maring Arlene ay maboka-boka, ay baka hindi nagkatuluyan itong dalawa. Pasensya na kayo ha. Pero totoo ho yun. At dahil we have been together in Singles for Christ. We are the facilitator of Paring Eddie, and later on, the Lord make ways para sila magkakilala. At alam nyo, I really take this as a plan of the Lord. Dahil siguro kung hindi nangyari yun, baka hindi ho nadagdagan ng inyong Couples for Christ pa dito sa CFC Ruwais o CFC UAE. So brothers and sisters, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ika-4, being Christ-like, maging kagaya ni Kristo. Ano yung sinasabi nga po? Ito ay sapagkat kailangan taglay ninyo ang kaisipan na kay Kristo, Jesus din naman. Ang sinasabi sa atin, we want to move forward and become like Jesus more and more each day. And that is to grow in holiness. Alam nyo, sa sobrang ganda ng inyong simbahan dito, sa katotohanan lang, anong oras mo na misa dito? Sa everyday? 7:30? Ng gabi? Alam nyo, brothers and sisters, sa totoo lang, sobrang, sa tingin ko, kahit araw-araw ka talaga magsimba, you can really find the glory of the Lord here. Talaga hong nakakatuwa. Hindi ko ho iniisip, hindi ko inaakala na sa isang Middle East country, naririto at matatagpuan natin ang sobrang napakagagandang mga simbahan. Palakpakan natin ang Panginoon. This is really how the Lord really is so glorified. That in this very place, in this region, you can find the best and the very beautiful Catholic Church na kung saan naririyan at we can have our worship. Alam mo, sa katotohanan lang po, nariyan si Ate Joanne at si Kuya Andy lang, biglang tinawag ng kanyang sa work. Ay, gusto lang talaga namin i-recommenda na sa susunod na TWR, ay dito ganapin ang TWR ng CFC UAE. Dahil sa sobrang ganda ng lugar na ito, talaga hong maipagmamalaki natin. And we can really make this happen. Hopefully, with God's grace, nothing is impossible. Palakpakan natin again ng Panginoon. Alam nyo, there are no superstar in Couples for Christ. Only Jesus Christ. Our life and service all points
to Jesus. And as CFC, to serve Jesus, we are encouraged to be one with the Catholic Church. To serve not only in the inward dimensions of, but going extra mile to serve in the different ministries of the church, like the family and life ministry, and the vocation ministry, collectors, readers, mga kapatid, totoo po, sobrang napakabuti ng Panginoon through our parish priest, through our priest, through our Catholic Church. Kaya, hindi lamang po tayo mag-household, hindi lang ho tayo attend ng chapter assembly, hindi lang ho tayo magtiteaching, kundi ho, atin hong isama yung makapaglingkod tayo sa ating mga parokya, lalo ho dito sa inyong parokya. Let us build relationship not only to the members of Couples for Christ, but with other communities and with our clergy, our parish priest, and our bishop. No? So, brothers and sisters, ikalima, we are not after position or power. Alam ko naman, hindi ninyo gugustuhin yun. Bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos. There should be no turfs or factions. Ay, huwag naman ho sana, baka naman ho mamaya, ari hong naririnig, kaya ho din nakaupo lahat. Ay baka ari hindi kasundo, ari nari sa kanan. Palagay ko naman ho hindi. Dahil kita ko naman ho kayo laging dapat ay talagang wala ho tayong faction. Baka ho 20 ching kayo gaya ng tayo. Ibig sabihin na, ari mas magaling at ari ay mas magaganda. Lahat kayo magaganda, mga kapatid, mga gwapo. Alam niyo yung kagandahan dito sa Couples for Christ. Ano? Alam niyo yung kagandahan sa Couples for Christ, sa katotohanan. Sa katotohanan, dito sa Couples for Christ, habang ikaw ay naglilingkod, at habang natadagdagan yung edad natin, hindi ko napapansin. Lalo ho tayong gumaganda at lalo ho tayong gumagawa po. Amen! Ay dahil tayo ay maligaya, lagi tayo nakatawa, lalo tayo nakangiti. Lalo na ho, kahit na ho pag tayo nag-worship, kahit na yung inyong kantay kung saan-saan nakapapunta, may say papunta, pakaliwa, papataas, paano. Pero ayun ho yung nagbibigay ng joy sa atin, in serving the community. Kaya, sinasabi po, stand ready to step aside in favor of one another. Dito kasi sa atin, sa Couples for Christ, tandaan nyo, sino ho dito ang household head na nag-apply? Sabi, ay brother, ako'y nag-a-apply maging household head, pakitaas ang kamay. Palagay ko wala. Brother Dino, nag-apply ka chapter head. Ay nung una kasi nag-uusap, ay brother, ay nag-uusap, dalawang unit head. Sabi, brother, ikaw gay bakit ikaw gay naging chapter head na? Ay sabi, bakit ako hindi pa ginagawang chapter head nung aking cluster head? Ang tagal ko lang hinihintay. Ay sabi, ikaw ay naging chapter head na. Adi, tinanong, dahil ang akala pala, pag chapter head, mataas ng sweldo. Hindi alam, habang ikit tumataas ang posisyon dito na lumalaki ang gastos. Pero mga kapatid, lumalaki ang gastos kanina. Sabi nga, pag ikinasa family men, sabi nga ni Kuya Ber kanina, pag nagsaserve sa KFC, YFC, talagang dapat ang iyong refrigerator laging puno. Di ka? At dahil pagka binuksan ng mga YFC at KFC at wala, baka sabihin Tito, papapalitan na ho namin kayo as coordinator. Lagi hong walang laman Pero mga kapatid, alam ko, marami sa inyo, seeing to it, na yung inyong mga KFC, YFC, hindi nyo pinababayaan, even SFC. Pero brothers and sisters, tandaan ho ninyo aking sasabihin sa inyo. Every time you invest for the Lord will always give you puno, liglig, at umaapaw. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga po, iyan ay dahil sa kayo ay naroon sa self-denial. Yung sinasabing self-denial is, bagkos ginawa niyang walang kabuluhan ng kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. All of us are called to discipleship. One condition is to deny ourselves. To deny ourselves is unahin natin ang ating kapwa kaysa sa atin. Dahil kapag inuna mo ang iyong kapwa, sigurado, yung kapwa mong yan na inuna mo, later on, they will be instrument of the Lord
for you to be able na mas lalong maramdaman ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. We should be able to endure difficulty, even deprivation. Ano? Kahit na ho tayo mahirapan. Ano? Traveling, 8.5 hours o 9 hours going here. Alam nyo, naalala ko nung kami nag-flight dito, ang flight ho namin is 7:55 ng umaga. Ay kami ho'y napaaga alas 11 ho ng gabi, kami naroon na sa airport. Yun nga pala ang hirap, ay wala matutulugan. Talaga ho ako'y antok na antok. Ang hirap ang pumila doon sa check-in, tapos immigration, bago ka makalusot. Pero mga kapatid, bagamat nahihirapan, difficulty, still, pagdating ho dito, maligaya, malakas, and ready to serve. Because the Lord really make ways. At yun lang makita natin yung mga kapatid natin welcoming us. Yun lang makita namin ang mga kapatid natin very open to be able to serve the Lord, maligaya, joyful. Nawawala ho ang lahat ng pagod na yan. Sapagkat yan ho, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, we will always, and when we deny ourselves, the Lord really will make you courageous, strong, and ready to serve the Lord. So, sige pa nga ho, from 2 Corinthians 11 to 24 to 27, basahin nga ho uli natin. Sige po. So brothers and sisters, yun yung ating binasa niyan, tingnan ninyo ho, paghihirap, sakripisyo, at yun ho yung huling gustong sabihin ng Panginoon sa atin, self-sacrifice. Sinasabi po, yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. We need to give our all until it truly hurts. Alam nyo, ang paglilingkod ho talaga, ayan ho yung mas maganda talaga ikay masaktan, ikaw ay makaramdam ng pagod. Kasi yun yung paglilingkod. Pag ikay naglilingkod na ang pakiramdam mo, ikay nasa comfort zone, hindi na ho talaga natin maituring na yun ay paglilingkod. Alam nyo, ibig ko sabihin dito, nasa comfort zone ka kapag ka ang pakiramdam mo, yung iyong mga member, ay kayo 10 taon na magkakasama, comfort zone ka dahil pakiramdam mo doon sa iyong mga kasama talaga, kahit na absent yung dalawa, pwede mo pang ipagdasal yung dalawa dahil sa ulo mo na yung kanilang pinagpapasalamat at yung pinagdadasal. Comfort zone ka, mga kapatid, kasi ramdam na ramdam mo yung talagang kayong magkakasama kayong 10 sa household, ay talagang ikaw ay pataba ng pataba dahil ang iyong kinakain lagi masasarap. At ang iniisip mo, pag ikaw ay papalitan as household head, malilipat ka sa iba, o kaya, member, baka malipat ka doon sa household head na kakaunti pakain, edi maglalaylo ka na. So brothers and sisters, ang sinasabi ho sa atin, is, dapat we give our all until it hurts. Hindi ho yung tayo ay naririto para makaramdam lang lagi ng masasarap. Kundi kapag ikay naghirap, truly, the Lord will bless you and will give you talaga yung biyaya niya. Unlike the early Christians who are too comfortable. Minsan meron po tayong ganun. So brothers and sisters, let us really make ways na ipakita sa Panginoon that really we are His servants and we have been given the opportunity to do as a Christian servant, to be humble and to be united. Dahil sa sinasabi nga po, and we will begin to deserve and to carry Jesus' name,
we will become true Christians, those who are disciples of Christ. Ano? Yun ho yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. And at this point in time, brothers and sisters, kanina pa ho ako nagsasalita dito, ay baka ho sabihin naman ninyo, bakit kasi si Brother Vic, kanina pa nagsasalita, ay hindi man lang ipinakikilala ang kanyang asawa. Ano? Yan. Ay napakaganda pa naman ng aking asawa. So, hindi ko alam niyo kahit to ako, sa totoo lang hindi ako makapaniwala na ito hong aking itsura na ito ay ako'y makakatagpo ng isang babaeng talagang hindi lamang nagpatibok ng aking puso, kundi nagbigay sa akin lalo ng inspirasyon na maglingkod sa ating Panginoon. Amen! So mga kapatid, I would like to call to share with us kung paano po ang Panginoon ay naging mabuti sa aming buhay bilang lingkod ng Panginoon. Ano? Gusto ko hong sandali lang ho, takin lang ho rin. Gusto ko hong inyong pakinggan para ho magbahagi ngayong oras na ito ang akin hong mission partner, si Donna. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Opo. I am Sister Donna Alvarez, wife of Vic. We are currently serving as the regional area head of Calabarzon sa Pilipinas. We are country coordinator of UAE and FIG International Corps. We met in Singles for Christ way back 1994 while serving in CLP, where Vic is the facilitator and I am the participants. We fell in love not only with our service but with our community. We got married in 1996 after making a covenant that we will continue serving Him while building our own family. We were appointed as chapter head of Singles for Christ. With joy, we serve wholeheartedly, even in remote areas, opening Christian Life program, not only in Batangas, but also in different parts of Southern Tagalog. The rewards of doing God's work through our children every time we say yes to the service assigned to us. Opo, maraming mga blessing sa aming buhay. The Lord bless us with a child. Yes, brothers and sisters. He gave our eldest son, Joshua, when we assumed our role as cluster coordinator. Therese was born. After serving almost 7 years in SFC, our provincial council asked us to be chapter head in Couples for Christ. Noon po, nung panahon na SFC, kasama namin si Maring Arlene at si Paring Eddie. Our provincial council asked us to be the chapter head of CFC. At first po, may mga hesitation. Siyempre po, bagong nagkakapamilya. At the leaders asked us also to new assignment. And siyempre po, another blessing na naman. Later, the Lord gifted us with baby boy, Bien Joseph. Hindi pala, si Therese pala muna. Si Therese po nakasama namin dito, last pumunta kami. And si Therese po ay graduate na at siya po yung aming padalawang anak. Yan, tinahanap po ang aking kodigo. Ayan, opo. And yan, ano po. Noong po kami chapter head ng CFC naman po, there were hesitation also, but as servants leader, we accept the assignment. Later on, the Lord gifted us with a child named baby boy, Bien Joseph. And our fourth child, GK, was born during the period that we are so actively involved in our Gawad Kalinga CFC work with the poor din. Kaya po, GK ang pangalan nun ay Jerome Christopher. Siyempre po, for a young couple with 4 children, you can imagine the challenges we are facing. Most of the time, we have to bring our children in doing households, prayer assemblies, and other activities. And
And we have also to have efforts to see to that we can provide for our everyday needs and for their studies. Medyo mahirap-hirap po dahil kadami na. Pero alam niyo po, tuloy pa rin ang aming paglilingkod. I have to stop working as a nurse of a multinational company to take of our children and help Brother Vic in the service that God given us. And we never stop. We never complained in doing mission. It was almost 18 years ago when I was diagnosed to have polycystic ovary syndrome. It was another challenge to us. It was during this time in a provincial area head in Batangas, our beloved Kuya Joey Arguelles, siya po yung ama ng ating isang international council, told us that we are being considered to be the provincial area head of Camarines Norte po sa Bicol, and ask us if we are willing to accept it. Realizing that we have our covenant, we say yes. The next day, we went to Manila to consult and ask for the second opinion on my situation. Brothers and sisters, the doctor told us that there are no more polycystic ovaries, and Joyful told us that I am pregnant with our 5th child, Dana. We see the mission as a gift. This deepened our faith to Him, and we encountered the Lord during the time that we are facing challenges in our family, work, and community. Alam po ninyo, brothers and sisters, mahirap, pero kinakaya. Madalas po, aalis kami ng Friday ng gabi at kami po ay babalik ng alas 12 ng linggo. Kaliliitan po ng aming mga bata at wala po akong katulong. Marami po ang nagsasabi, bakit baga iniiwan ng mga yan, ang kanilang mga anak ay kadami na. Sinong nag-iintindi sa kanila? Pero alam niyo po, nandun yung aming mga magulang para tingnan sila. May mga pagkakataon po na nagkakasakit ang aming mga anak. At alam po ninyo, nasa dulong lugar kami ng Bicol. Halimbawa po, 15 hours travel by land and 2 hours travel by sea. Tatawag yung aming panganay na anak, Mama, kailangan pong dalhin sa ospital ang ating bunso dahil sobrang taas ng lagnat. Nagdudumi po. At masakit ang tiyan. Alam po ninyo, tatawag lang ako sa mga kumaris natin na Couples for Christ. Sasabihin ko siya, kami naririnig. Alam nila na nasa malayo kaming lugar. Pero alam niyo po, pupunta kahit 10 oras ng gabi, pupunta sa aming bahay, dadalhin sa ospital ang aming anak. At sila pa, yung mga doctors natin na kasama sa community, sila pa po ang nag-a-admit. At alam ninyo, natutuwa sila sapagkat laging sabi nila, kapag kami ay naglilingkod sa inyong mga anak, kami ay naglilingkod na rin sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. It was in 2007 where our CFC community faces conflict. We stand firm and do best effort to protect and uphold the vision and mission of Couples for Christ. Our provincial area head later on appointed us as member of the area governance team of CFC Batangas. After one-to-one with Kuya Joey, Vic immediately informed me of our new service upon arriving home. You know, brothers and sisters, I told Vic that I just arrived from AOB and shared to him that I was again pregnant with our 6th child. We later named him Gabriel Peter. As leaders of our community, we encountered crossroad in our journey. What way we have to choose? In some instances, before going to scheduled mission in Bicol, where we served for almost 17 years, traveling by land and by sea for almost 15 to 18 hours. Client will call us to schedule will call to schedule meetings for project. Si Vic nga po ay isang engineer. Ano po yung pipiliin namin? Of course, we push through with the mission, explaining to our client of the reason. Pero alam niyo po, habang papauwi po kami, sabi ng aming kliyente, Brother Vic or Vic, engineer, pumunta ka sa amin at pag-uusapan natin ang project na sisimulan. Praise be to God. We are convinced and truly believe
from God's messages to us. All these blessings will come upon you and overwhelm you when you obey the voice of the Lord our God. His miracle continued to unfold to us after our appointment as PAD Provincial Area Director of CFC Batangas and later on as Regional Head of CFC Bicol. Our youngest child, Christine Rosemary, was born. Ilan na po yun? Binilang nyo gaho. Sa ngayon po, malalaki na ang aming mga anak. Nagtatrabaho na po ang aming panganay bilang isang merchant marine officer sa isang international vessel. At alam po ninyo, siya po ay nakarating na dito sa Ruwais. Opo, dangan nga lamang po at hindi sila nagpang-abot ni Paring Eddie. Nagtapos po siya sa Philippine Merchant Marine Academy bilang scholar. Our second is preparing for her board exam as an architect. Yun po yung babae, si Therese. But is now working also in an architectural firm. She also helped Vic in the design of our project. And our Bien graduated also in Philippine Merchant Marine Academy in Zambales. All of them, including our 2 other colleges students, ay pre-tuition din po. Yung pong aming 2 nursing student sa Batangas State University po. Sobrang blessed po kami ng Panginoon. Alam niyo po, dahil nga po sa dami ng aming mga anak, syempre po sabi namin, paano natin ito mapapag-aral? Medyo mabigat ang college. Sabi ko kay Vic, wala akong trabaho. Paano pag nagsabay-sabay na college ito? Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sapagkat yung pong aming 5 nag-college, 3 na po yung graduate and 2 ang nagna-nursing nga po. Lahat po yon ay scholar. Yun po ang kabutihan ng ating Panginoon. Apo. Malalaki na po ang ating mga anak. At sabi ko nga po, papaano kami hindi maglilingkod sa ating Panginoon na napakabuti sa amin. Kaya po, nagpapasalamat kami sa Diyos. Hindi po ang aming pong paglilingkod, sabi ko nga po, ay hindi po yun privilege. Mas gusto pa po namin yung kami ay nagiging busy, kami ay pumupunta sa malalayo para maramdaman namin yung kung paano namin may ibalik sa Diyos ang bigay sa amin ng mga blessing sa buhay. Noong pong first punta namin dito, nagpunta po kami sa Pujaira. And second po sa Al-Ain. At ngayon pong third dito po sa Ruwais. Napakabuti ng Panginoon sapagkat nararating namin yung mga lugar na hindi po namin akalain na mararating namin. Praise be to God. Salamat po sa inyo for doing God's work. Salamat po sa inyong mga leaders na alam ko po na talagang nagsasakripisyo na maibigay ang lahat. Lalong-lalo na sa panahon na dapat nasa pamilya, nasa ating mga anak. Pero nandito po tayo para makinig ng salita ng Diyos. Salamat po and praise be to God. Amen, brothers. Alam niyo, brothers and sisters, I just would like to show you these brothers, our children. They are really gift from the Lord. And every time, yun nga po, sinasabi nga, every time that we are assigned in another area, nagbubuntis si Donna. Kaya nga ho, nung ililipat na uli kami, nung kami nakapito na, sabi ko to sa aming head, mo na ho, baka ho mamaya kami ho, baka ho magbuntis na naman si Donna, menopause, baka ho, para maging si Elizabeth na. Pero alam nyo, later on, brothers and sisters, when our international council called us and told us that we will be serving in CFC UAE, kinabahan na naman ako. Sabi ko, baka magbuntis si Donna, and later on, the Lord really is true to His word. Sapagkat ngayon po, yun hong aming 7 anak, madadagdagan na uli. Magiging 8 na po ang aming anak. Sapagkat sa October po, ay kakasal ho yung aming panganay. Yan. Nabigla kayo, akala nyo, buntis na naman si Donna. So, mga kapatid, alam nyo, this is really how we have to be joyful. And we take courage. Sa katotohanan, mga kapatid, kagaya ng bawat isa sa inyo, iniisip nyo, paano kaya ang mga anak natin? Paano kaya natin pag-aaralin? Mahal ang pagpapaaral, pero the Lord has His ways. And the Lord really perform miracles. And that miracle
Yan ipatutunayan ng bawat isa. Pagdating ng panahon, you just continue to be committed and dedicated leader of this community and of the church. While we serve the community of Couples for Christ, we just continue to serve in the parish. We serve in the diocese, even as the Archdiocesan Coordinator for Family and Life. Mahirap po. Hindi ho madali. Pero kapag sabi ko nga, kapag madali yung service mo, hindi na service. Pag mahirap at tingin nagsasakripisyo, you will really be amazed on how the Lord really will give you the strength to be able to all perform those service na binigay ng Panginoon. Kaya nga, I honor you all, brothers and sisters. And sa pagkakataong ito, I would like to honor yung mga elders natin dito sa Abu Dhabi, dito sa UAE. Palakpakan naman natin ang ating mga kapatid. Alam niyo ho, every time we go here in mission, they are instrument of the Lord para marating namin yung mga areas. Yun ho, mga kapatid natin yan. Of course, our dear Kuya Andy at Joanne, si Kuya Bear at si Ate Bel, si Diyos ko po Rudy, dito sa amin sa Batangas, alam nila, si Kuya Rudy at si Ate Emma, ating mga kapatid, they are all there. Our cluster head here, ang ating chapter head, ang ating mga nagsaserve. Really, we honor you all because we are all, and you are all, kayong mga kapatid na naririto. This is really a great sacrifice to be able to, pagod ka na sa trabaho, galing ka sa planta, pero ikaw ay magpupunta pa at magpapalo pa ng iyong member. Aaten ka pa ng household, aaten ka pa ng CLP. Pero mga kapatid, the Lord really is glorified while you do this work. Kaya nga, sabi ko nga, while we go in the different missions, every time we go in our accommodation, pagod pero maligaya, sapagkat nakahanda na naman muli kinabukas sa maglingkod. Sapagkat at this point in time, every time natatawag kami sa aming mga anak, nung una hinahanap kami ng mga bata pa sila. Papa, Mama, bakit ka kayo ay alis ng alis? Pero ngayon, alam niyo, brothers and sisters, every time that we are together, we maximize everything. Nakaplano, even my work. Patuloy ho yung aking negosyo in a construction business. I am a civil engineer. We build houses. We build buildings. Pero brothers and sisters, every time, the Lord arrange our schedule. Bago ako umalis, inaayos na namin lahat. And every time I call the sites, they are all in order. Even my clients, brothers and sisters, would you believe? Nung una po, natutok ako. Na talaga halos naroon na ang oras, wala. Pagtatawagan ako at magsisimba, hindi na ako sisimba, kailangan din isa sa site. Pero alam nyo, when we give priority to the Lord, yung kahati natin sa ating mga trabaho at negosyo ang Panginoon, the Lord will arrange everything. At alam nyo ang nangyari po, yung mga sites na aming ginagawan, every time na natatapos, ang sasabihin pa ng may-ari, engineer, baka pwedeng ikaw na yung mag-bless ng aming building. Dahil kasi nakikita nila na we are praying for the building. We are praying for how we will conduct ourselves. So brothers and sisters, ganun din po sa mga anak natin. Ang mga anak namin, every time we call, sinasabi lang nila, Papa, Mama, tuloy lang po ang inyong service. Ang aming anak ngayon na actually, minsan nakadaong po dito yung aking anak. He is a graduate of PMMA, yung panganay. He is now an officer of an international vessel. Kaya ho nakakadaong dito, LNG po yung kanyang tanker na kung saan siya ang isa sa officer. At alam nyo, he is very generous. The Lord really make him very generous. He even always call us and sinasabi, Papa, Mama, may padala ako. Especially sa kanyang mama. So, ibig sabihin, yun ang ginagamit ng Panginoon. And even our children, they are now, sila ang nagagawa, they are in orderly, ginagawa nila yung gawain sa aming bahay habang sila nag-aaral. At sabi ko nga, paano ka hindi maglilingkod sa Panginoon? Paano mo hindi sasabihin na talagang the Lord is good and to proclaim the goodness of the Lord? So mga kapatid, sana ito pong aming pagbabahaging ito will continue to give you that inspiration, that joy in really doing the work of the Lord. Again, I honor you all. We honor you all because you really have given this time and effort to be able to serve the Lord. Opo. Ito pong picture na ito that was taken 4 years ago po. Kaya medyo bata pa po sila. Sila po ay medyo mas malalaki. Mas malalaki ang katawan at malalakas kumain. So again, brothers and sisters,
Sana po ay kami ho ay naging bahagi ng inyong buhay, pananampalataya at paglilingkod, at nawa po ay kayo ho'y lalong pagpalain ng ating Panginoon. Amen? May God be praised and thanks be to God. Ayun. Makisig naman. Alright. Tawag dito. And Tito, Tita, in behalf of CFC Ruways, we also honor you, from coming over. Alam natin, with I don't know. I really don't know. I just me and Cathy saw Tito Vic and Tita Donna sa isang gawain sa Ras Al Khaimah. But this is the first time also, hearing their service. And thank you, Tito Vic and Tita Donna, for sharing that inspiring story of your service to the community, sharing your family as well, hindi madali yung 7 anak, Brad. Oo. Medyo yun, ha? Hindi yun, Brad. Oo. 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 Iba rin yung service ni Tito. Oo. Sa isang banda. Oo. Double service. Wala namang bata, Tito. Oo. Tayo lang. Maraming... Pwede may second talk pa. Sex and marriage. Sa gabi po yan, Tito, medyo maaga pa eh. Maliwanag pa. Yeah. Aabangan natin yan dito. Tawag dito. So first time that I also hear, na FIG, nasa FIG din sila, Tito. So it's really good to hear, and thank you po. Maraming salamat. Also, to our elders na nandito din, kasama nila Tito Vic and Tita Donna. Tito, okay lang po ba? Kahit dyan lang, patayo lang, kasi po may mga bagong members din kami, o baka yung iba talaga hindi rin namin nakikita. Can we introduce kung sino yung mga kasama natin? This is the intention naman of this pastoral visit, to fellowship, primarily to fellowship with our elders from Abu Dhabi. Sige po, tatawagin ko isa-isa tapos para makita talaga natin. So can I call, apart from Tito Vic and Tita Donna, para po makasama din natin dito. Can I call also Tita Joanne? Yan, si Tita Joanne po. Ayan, tsaka si Tito Andy. Si Tito Andy po may pasok ngayon na tawagan yata. So sila po yung ating Abu Dhabi area. Ayan, leaders. Si Tita Joanne. Ayan. Tapos si Tito Andy po natawagan po, Tita, today. Ayan. Sige po, Tita. Magandang hapon po sa inyong lahat. In behalf of our Area Director, Andy Lardizabal, I am Joanne Lardizabal, serving as our area, Abu Dhabi area heads. It's our privilege to be here. Pasensya na po kayo kasi ako lang po ang nandito. Andy was so excited to be here previously. But alam niyo po naman, he is working in a royal family. So, he is in charge in the finances ng mga mahalagang tao. So, at this time, at this point in time, at the end of the month, parati siyang hindi available. At yung Ramadan period, dapat siya'y nandyan parati. So, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makasama, but I was happy and privileged and grateful na ma-meet po kayo. Pasensya na po at kami ay hindi parating na andito dahil alam nyo naman po ang distance natin. But taos-puso po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na na-meet po namin kayo. Alam ko po na marami pa rin kaming mga member na dapat naming makita, pero ito ay binigay ng pagkakataon ng Panginoon para kami naman ay mapunta dito together with Tito Vic and Tita Donna and the rest of the AGT. Kulang pa rin po ang aming AGT members, sila Tito Jaime Valdesco and Tita Zenit Valdesco, sila naman po ay sa Al-Ain, at si Tita Ami and Tito Ramil Balarao, sila naman po ang ating family ministry head. So, kami po ay nagpapaabot ng